Magandang araw! Ako muli si Ginang Melissa R. Montero, ang inyong guro sa Filipino. Maging maalam sa Filipino, maging filhasa. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mga popular na linya mula sa mga sikat na artista noon at ngayon. Tara! Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Sinota mo ako eh. Sinota mo ang best friend mo. She loved me at my worst. You had me at my best. But binaliwala mo lang ang lahat. And you chose to break my heart. Kasi ang totoo, umaasa pa rin akong sasabihin mo. Sana ako pa rin. Ako na lang ulit. Kamusta? Ano ang iyong naramdaman sa iyong napanood at napakinggan? Ang sakit, no? Iyan ay ilan lamang sa mga damdamin, hindi lamang ng mga tauhan, kundi maging ng mga damdamin natin sa totoong buhay. Kaisipan sa akda at pagsusuri sa damdaming na mayani sa mga tauhan. Pero katulad ng dati, alamin muna natin ang ating mga layunin para sa linggong ito. Nagagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa akda, nasusuri ang damdaming na mayani sa mga tauhan sa pinanood na dulang pantelebisyon o pampelikula. At syempre tayo muna ay magbalik tanaw. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa akdang Ibong Adarna. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5. Iniligtas ni Don Juan si Doña Juana sa higante. Pagpapakawala sa Ibong Adarna, nakakita ng balon si Don Pedro, Don Diego at Don Juan, ngunit si Don Juan lang ang tanging nakababa sa balon. Kinalaban ni Don Juan ang serpiente na may 7 ulo. Nakarating ang magkakapatid sa bundok Armenia. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para muling basahin ang lahat na ito at nang maging handa sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Simulan na natin. Batid kong naaalala mo pa ang ating aralin noong nakaraang linggo, kaya magiging madali ito sa iyo. Tingnan ko nga. Sagutan na natin. Bilang 1, tama, ang unang pangyayari ay ang pagpapakawala sa Ibong Adarna. Nasinundan naman nang nakarating ang magkakapatid sa bundok Armenia. Pagkatapos ay nakakita ng balon sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan, ngunit si Don Juan lamang ang tanging nakababa sa balon. Pagkatapos ay iniligtas ni Don Juan si Doña Juana sa higante at panghuli, siya ay nakipaglaban sa isang serpiente na may 7 ulo. Magagaling sapagkat tama ang inyong mga kasagutan sa ating balik-tanaw. Batid kong handa na kayo sa ating aralin sa linggong ito. Nakikita ba ninyo ang iba't ibang larawan na mayroon tayo? Tama! Ang mga yan ay may kaugnayan pa rin sa tinatawag nating relihiyon o religion sa Ingles. Ang mga larawan ay nagpapakita ng iba't ibang mga paniniwala sa magkaibang relihiyon. Ang mga ito din ay nagpapakita ng ilan sa mga panata
nating mga Pilipino. Ang unang larawan ay nagpapakita ng isa sa mga panatang ginagawa ng ilan sa ating mga Pilipino tuwing mahal na araw. Ito ay tinatawag na penitensya. Ang ikalawang larawan naman ay isa rin sa mga sikat na mga pangyayari sa Pilipinas tuwing Enero. Iyan ay tuwing piyesta ng Itim na Nazareno sa Quiapo. Samantala, ang ikatlo at ikaapat na larawan naman ay nagpapakita ng pagdarasal ng dalawang magkaibang relihiyong Katoliko at Muslim. Magkaiba man ang relihiyon, subalit iisa ang ating paniniwala. Isa sa mga panata ng mga kapatid nating Muslim ay ang pag-aayuno. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang panata? Ang panata ay mga bagay na ginagawa natin upang maipahayag ang ating pananampalataya. Ito rin ay isang matapat na pangako o debosyon. Ito ay pagpapatunay lamang na tayong mga Pilipino ay likas na mga relihiyoso. Sa ating aralin ngayong linggo ay ating makikita ang isa pang panata ng isa sa mga tauhan sa koridong Ibong Adarna. Gayon din, ating masasaksihan ang ikatlong pagkataksil ng magkapatid na Don Diego at Don Pedro sa kanilang bunsong kapatid na si Don Juan. Matagumpay na nakaakyat mula sa ilalim ng balon si Don Juan kasama ang magkapatid na sina Doña Juana at Doña Leonora. Napahanga ang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego sa natamasang tagumpay ni Don Juan. Labis ang inggit na nadama ni Don Pedro, lalo na't nabighani siya sa ganda ni Doña Leonora. Nagkataon na nalimutan ni Doña Leonora ang diamanting singsing na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, kaya naman minabuti ni Don Juan na balikan ito. Nakahanap ng pagkakataon si Don Pedro na muling pagtaksilan si Don Juan. Kaya naman, nang muling bumaba ito sa balon, ay pinutol ni Don Pedro ang lubid na ginagamit nito. Naging dahilan ito ng pagkahulog ni Don Juan sa malalim na balon. Laking gulat ni Doña Leonora sa ginawang pagtataksil ni Don Pedro, kaya naman hinimatay ito. Nang magkamalay si Doña Leonora, ay napansin niya na hawak siya ni Don Pedro. Pinangakuan siya nito na magiging reyna siya ng kaharian ng Berbania, ngunit si Don Juan pa rin ang kanyang nasa isip. Walang magawa ang dalaga kundi humingi ng tulong sa kanyang alagang mahiwagang lobo. Ipinagbilin niya sa lobo na hanapin at iligtas si Don Juan. Sa kabutihang palad naman ay nakita ng lobo si Don Juan at agad itong tinulungan. Si Don Pedro at Don Diego naman ay bumalik sa kaharian kasama ang dalawang prinsesa. Pagbalik sa kaharian ay hinanap ng hari ang bunsong anak, ngunit sinabi ni Don Pedro na hindi nila ito nakita. Batay sa kanyang pagsasalaysay, ang kanilang natagpuan ay ang dalawang dalaga na kanilang kasama. Ipinagmalaki nila na kanila itong iniligtas mula sa kapahamakan. Doon daw ay nakalaban nila ang isang higante at nakapatay ng serpiente na may 7 ulo. Humingi si Don Pedro ng pahintulot sa hari na mapakasalan ang dalawang dalagang kanilang nakilala. Ngunit tumutol si Doña Leonora sa balak ni Don Pedro. Sinabi nito na hayaan muna siya na gawin ang kanyang panata na tatagal ng 7 taon at hiniling din na bigyan ito ng sariling silid. Iginalang ng hari ang kagustuhan ng dalaga at pumayag siya sa kahilingan ni Doña Leonora. Samantala, ipinag-utos naman ng hari na ikasal sina Don Diego at Doña Juana. Sa kabundukan naman ay tuluyan ng gumaling si Don Juan at ito ay nagdesisyon ng bumalik ng Berbania. Hindi niya nalimutan na manalangin sa Panginoon upang siya ay gabayan. Sa kanyang paglalakbay ay saglit itong namahinga sa isang mayabong na puno.
Doon ay nagkita silang muli ng Ibong Adarna. Inihayag ng Ibong Adarna ang dahilan ng kanyang pag-alis sa Berbanya. Sinabi niya na ginawa niya ito upang mailigtas si Don Juan sa kapahamakan sa kamay ng kanyang dalawang kapatid. Pinayuhan din siya ng ibon na kalimutan na ang pag-ibig kay Doña Leonora at sa iba, ibaling ang kanyang pagmamahal. Itinuro niya ang Reino de los Cristales kung saan mahahanap niya ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Doña Maria Blanca. Sinunod ni Don Juan ang payo ng Ibong Adarna at agad itong naglakbay. Habang si Don Juan ay nilimot na ang pag-ibig kay Doña Leonora, ang dalaga naman ay hinihintay ang pagbabalik ng binata. Hindi niya kayang tanggapin ang alok na pagpapakasal kay Don Pedro dahil si Don Juan lamang ang tangi niyang iniibig. Okay, so napakaraming naging mga kaganapan sa bahaging ito ng Ibong Adarna. Mayroong malungkot na pangyayari, kabilang na dyan ang ikatlong pagtataksil ng magkapatid na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Ngunit sa isang banda, nakita natin ang isang magandang bagay. Ano kaya ang magandang bagay na yon? Tama, nasaksihan natin ang isang dalisay na pag-ibig. Ang pag-ibig ni Doña Leonora para kay Don Juan. Tayo na at magsuri sa mga damdaming namayani sa bahaging ito ng Ibong Adarna. Tayo na at magsuri sa mga damdaming namayani sa bahaging ito ng Ibong Adarna. Simulan natin sa saknong 706. Di rin naming nasumpungan ang bunso mong minamahal, at sa aming kapaguran, ito po ang natagpuan. Ano kaya ang kaisipang ipinalulutang sa bahaging ito? Meron ka bang ideya? Tama, ang bahaging ito ay nagpapakita ng pagsisinungaling upang pagtakpan ang isang kasalanan o yung tinatawag nating white lies. Bagamat ito ay mayroong magandang hangarin, dapat nating tandaan na ito pa rin ay mali. Higit na makabubuti ang pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Pansinin naman natin ang saknong 786. Pagkat di ko matatanggap makasal sa hindi liyag, buhay ko man ay mautas, pagsinta ko'y iyong hawak. Tunay na napaka-romantiko ni Doña Leonora. Ano naman kaya ang kaisipan sa bahaging ito? Tama, walang iba kundi ang wagas na pag-ibig sa isang minamahal. Magagaling sapagkat matagumpay ninyong natukoy ang kaisipang ipinapalutang o ipinapakita sa piling saknong sa Ibong Adarna. Kaya naman tayo ay magkakaroon ng isang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, nais kong tukuyin ninyo o hanapin ninyo ang bahagi ng akda na nagpapakita ng kaisipang ating ipapakita. Simulan na natin. Ang unang kaisipan na nais kong hanapin ninyo sa akda ay ang inggit sa kapwa. Naaalala ba ninyo kung anong bahagi ng akda ang nagpapakita nito? Sige nga. Tama. Kung inyong matatandaan, labis ang inggit na nadama ni Don Pedro nang makita niya si Don Juan na may kasamang magandang dalaga. Hindi lang isa, kundi dalawa. Sina Doña Juana at Doña Leonora. Susunod, pagtulong sa nangangailangan. Anong bahagi ng mga akda ang nagpapakita nito? Alam kong alam niyo to. Tama. Ito ay nang tinulungan ng mahiwagang lobo si Don Juan.
Ang lobo ay alaga ni Doña Leonora at wala ng iba pa. Susunod, pagmamahal ng ama sa anak. Atin ba itong nakita sa bahagi ng Ibong Adar ng ating pinanood? Oo, at iyan ay sa pagbalik ni na Don Pedro at Don Diego sa kaharian kung saan agad na hinanap ng hari ang kanyang bunsong anak. Ating napag-uusapan ang kaisipan sa akda. Kapag sinabi natin kaisipan sa akda, ito ay ang nais na iparating ng manunulat sa kanyang mambabasa. Kadalasan ay ipinakikita rin dito ang mga aral na gustong ipabatid ng may akda o ito yung tinatawag nating mensahe. Kung inyong matatandaan, kalimitan tuwing kayo ay nagbabasa ng isang akda o nanonood, kalimitang hinihingi o itinatanong ng inyong mga guro ang mensahe o yung aral na inyong nakuha sa inyong binasa o pinanood. Naririto ang ilang halimbawa ng mga kaisipan sa akda. Pagmamahal ng isang ama sa anak at pagsunod sa panata o paniniwala ng isang tao gaya ng nakita natin, kung saan si Doña Leonora ay sinasabing mayroong panata sa loob ng 7 taon. Ngayon naman tayo ay maglaro. Ito ay tinatawag na damdamin ko, hulaan mo. Damdamin ko, hulaan mo. Simulan natin sa saknong 667. Dito, nais kong tukuyin ninyo o suriin ninyo ang damdaming namayani sa bawat saknong. Muli, saknong 667. Giliw ko ang singsing ko'y bayaan na, ang pagparon mong magisay, lubha kong inaalala. Giliw ko anang prinsesa, ang singsing ko'y bayaan na, ang pagparon mong magisay, lubha kong inaalala. Sa bahaging ito, ayaw nang paalisin pa o pabalikin pa ni Doña Leonora si Doña Juana o si Don Juan para kunin ang kanyang singsing. Bakit kaya ayaw na siyang pabalikin ni Doña Leonora? Ano ba ang damdaming nangingibabaw sa bahaging ito? Tama, walang iba kundi ang pagkakaroon ng malasakit sa isang minamahal. Gayun din, ito ay nagpapakita ng pagkamaalalahanin. Susunod, saknong 681 kay Don Juan nano kaya ang ginhawang mababala, ang mamatay sa pagluha at mabuhay na kawawa. At ito naman ay nagpapakita ng pagkainggit sa kapwa. At ang damdaming nangingibabaw ay parehas pa din, pagkainggit. Pagkainggit ni Don Pedro kay Don Juan. Susunod, saknong 708. Dooy aming nakalaban 2 ganid sa parang ang higanteng mamamatay at serpienteng tampalasan. Ano kaya ang kaisipan sa bahaging ito at ang damdaming namamayani? Tama, ito ay pagmamalaki sa nagawa kung saan hindi naman talaga sina Don Pedro at Don Diego ang nagawang makipaglaban sa isang higante at isang serpiente. Ang damdaming nangingibabaw dito ay ang pagmamayabang. Susunod, saknong 770. O Panginoon, Haring mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo'y mahabag na ituro iyong landas. Mahuhulaan mo kaya kung anong kaisipan sa bahaging ito? Gayon din ang damdaming namayani rito? Magaling, walang iba kundi matibay na pananampalataya
sa Diyos. At syempre, ang damdaming namayani ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Susunod, damdamin ko, hulaan mo. Sakunang 788. Bakit nga ba hindi irog? Lalo pa kung matatalos. Ang hinagpis at himutok, kaya yakap ko sa pagtulog. Ano naman ang kaisipan sa bahaging ito? Kung inyong matatandaan, ito ay pahayag Doña Leonora. Tama. Ang kaisipan sa bahaging ito ay pagdadalamhati ng dahil sa pag-ibig at ang damdaming namayani ay ang kalungkutan ni Doña Leonora. Sa puntong ito, nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kayo ay mahuhusay sa pagsusuri sa kaisipan ng akda, gayon din sa damdaming namayani sa bawat bahagi ng buod ng Ibong Adarna. Muli, nais ko rin kayong pasalamatan sa inyong pagdalo sa ating klase. Paalam! Maging maalam sa Filipino, maging Filhasa. Huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Paalam!